ng burong isda? Anong lasa sa tingin ninyo? Masarap ba? Napaka-espesyal kasi ng dish na to. Ang pagbuburo ng isda ay isang preservation technique na pinakilala ng mga Kapampangan since sila ay kilala bilang capital cuisine ng Pilipinas. Dahil ang Pampanga ay napapalibutan ng swamp area, ang kanilang pangunahing produkto ay mga tabang na isda. Alam naman nating lahat na perishable masyado ang fresh meat tulad ng isda. Bilang bahagi ng kanilang preservation techniques, nakaisip sila ng iba't ibang paraan para maprolong o mapahaba yung shelf life ng mga isda na to and at the same time yung pagkonsumo sa kanila. Naprepreserve ang burong isda dahil sa paggamit ng asin, katulad din ng paggawa ng bagoong, patis o even ng alamang. Ang napansin ko nga lang na kaibahan ng burong isda ng Pangasinan at burong isda ng mga Kapampangan ay ang kulay nito. Ngunit pagdating naman sa lasa ay hindi naman nalalayo. Katulad din ng ibang fermented products, napaka-delicate din ang paggawa ng burong isda. Maliliit na isda ang ginagamit dito. Dahil malalambot pa ang kanilang mga buto, mas mabilis silang dumaan sa fermentation process. Sa buro ng Pangasinan, dalawang klaseng isda yung mostly ginagamit, tilapia o gurami. Ang paghango ng burong isda ay depende sa dami ng paggawa. Minsan, inaabot ito ng 2 hanggang 3 buwan. Pero kapag konti naman ang batch ng paggawa nito, mabilis lang din naman ang fermentation process nito. Paano ko nga ba nasabing napaka-delicate na paggawa ng burong isda? Sa amin kasi, hindi pwedeng may dugo yung nilinisang isda. Kailangan i-brush ito para mawala lahat ng stains ng blood bago ito lagyan ng asin at timplahan para i-ferment. Ang asin at kanin na gagamitin dito ay may tamang sukat na kailangang sundin. Hindi nito gusto yung sobrang alat at ayaw din nito ng sobrang tabang o even matabang. So kailangan ng saktong timpla or saktong amount of salt para makuha ang tamang fermentation ng burong isda. Sa Pangasinan, meron din silang paniniwala na may isang taong hindi kayang gumawa ng burong isda or aga makaasin. Sabi nila, hindi makalagay ng asin. Kasi ang nangyayari, nabubulok yung burong isda kahit tama naman lahat ng amount ng ingredients and sakto naman yung time ng fermentation process. At isa pa, inilalagay ito sa pinakamalamig na lugar na parte ng bahay. Hindi ito pwedeng ma-expose sa sobrang init or even sa sobrang lamig. At habang dumadaan ang panahon ng fermentation process nito, hindi ito pwedeng buksan ng paulit-ulit or hindi pwedeng buksan palagi. Ang burong isda kasi ay hindi pwedeng napapasukan palagi ng hangin dahil mas mabilis itong mag-molds. O diba? Ang dami kailangan i-consider sa dish na to. Kakaiba! Sa pagluluto naman, ang pinakasekreto nito ay ang paggamit ng napakaraming mantika and at the same time, maraming kamatis. Hinog na kamatis. Kapag ako nagluluto ng burong isda, mas gusto ko na dinudurog yung isda para mas ma-incorporate doon sa kanin. Kapag dinudurog kasi yung isda dito sa buro at humahalo doon sa kanin, mas nagiging distinct yung lasa niya. Lalo lang kapag lumabas na yung lasa ng isda. Ano nga ba ang lasa nito? Savory ang lasa ng buro. Medyo maasim dahil sa kamatis at saka sa fermentation process niya. Pero nag-aagaw yung asim at alat kaya siya masarap at distinct. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakatikim ng buro ng Kapampangan. Pero for sure, since hipon ang sikat sa kanilang binuburo, masarap din siguro yun. So malapit na maluto tong burong isda. Alam niyo ba guys na pangingisda ang papa ko. Sa Pangasinan kasi meron tubig tabang. So, malayo kami sa dagat. So, umaasa lang kami nagkakaroon ng tubig tabang kapag either binaha yung lugar na pinangingisdaan nila papa or tag-ulan na. Si papa kasi gumagawa din talaga siya ng sarili niyang buro. So, itong mga maliliit na isda na to, like gurami, like tilapia maliliit, and then minsan burasi. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ng isdang burasi. Basta burasi ang tawag. It's a white fish na maraming tinig. Tapos, kailangan linisin yon. Linis na kailangan walang dugo. Binabrush pa nga yan para hindi masira yung buro. Ganun ka-delicate yung ganitong pagkain. Heartbeats fast, we're free with ease. Radio plays our favorite song. We sing loud. So, since hindi kumakain ng burong isda si Habi, kailangan ko mag-prepare ng ibang ulam para sa kanya. Kumuha lang ako ng dahon ng kamote mula sa tanim niya sa labas.
Tapos pakukulaan lang natin to at lalagyan ng sardinas, fresh na kamatis, at sibuyas na puti. Tapos papatakan natin ng konting-konting kalamansi at asin. Chasing dreams beneath the tree. Street signs blurring on our rear view. In the sky, the darkest blue. Laughing loud without a care. You and me, the perfect pair. Headlights shining just for us. World belongs to us, no fuss. Moonlit skies, we're hand in hand. Wanderlust, we understand. Midnight drive.